Welcome to the presentation of Dinu Lauren Lay and Lais Inez Angelan. For a pair of nominal dichotomous sets of data, the pi coefficient is more appropriate to describe the data set than the Pearson product moment correlation or Spearman's rank correlation of Spearman's rank correlation coefficient. A phi coefficient, sometimes called a mean square contingency coefficient, is a measure of the association between two binary variables. Start by calculating the diagonal products by multiplying the frequency in the top left cell, which is the A, by the bottom right cell, which is the D, then multiply the frequency in the top right cell, which is the B, by the bottom left cell, which is the C. Then find the difference by subtracting the second product from the first, which is A times D minus B times C. By calculating the denominator, sum the first column A plus B, then sum the second column C plus D, and then sum the first row A plus C, then sum the second row B plus D, then multiply these four sums together and take the square root. Then divide the result from the step 3 by the result from step 4. Po tayong 18, which is yung sa A, and then yung sa D po is yung 9, then minus po natin ito, and then for B we have 6, then for letter C po we have 7. After po natin ma-plot yung nasa taas na given, proceed naman po tayo sa ilalim. Lalagyan po natin ng square root, ito po, and then close and open parenthesis po lagi. Then, itaplot po natin yung given ng bawat letters na nandito po sa ilalim. So, after po nun, ang uunahin po natin i-compute is ito pong mga nasa taas. Ito pong 18 times 9 minus 6 plus 7. After po nun, pag napag-times po natin itong dalawa, kung ano po yung total, ima-minus po natin sa total nito pong dalawa after po natin ma-times. Ma-multiply. So, after po nun, ang total po natin is 120. And then, dito naman po tayo sa baba. Kapag napag-total na po natin itong nasa taas, ito naman pong nasa baba. So, ito po muna. Dito po muna tayo. Kapag napag-total nyo na po yan, kapag napag-add nyo po muna yung nasa loob ng bawat parenthesis, tsaka nyo po siya ita-times. So, after po nun, ipagta-times po natin naman yung bawat total ng pinag-add po natin dito sa baba. So, 24 times 16, 25 times 15. Pero mayroon pa rin po tayong square root. And then, proceed naman po tayo dito. Ikakopya lang po natin yung nasa taas, which is yung 120 po. Nandito kanina, yung total po nito, dalawa. And then, after po nun, dito po tayo sa baba. Ang ginawa po naman dito sa baba is, after po maipag-multiply itong apat na given na nasa parenthesis, kung ano po yung total nun, dito, lalagay po natin siya sa square root, which is yung 144,000 po. And then, after po natin siya malagay sa square root, ayan na po yung itsura niya. And then, after po nun, i-compute naman po natin yung square root nitong 144,000. Ika-copy lang po natin itong 120 sa taas, and then, square root na po natin itong 144,000. After po natin ma-square root, ilalagay po natin siya dito sa ilalim ng 120. Kapag po i-plot niya na po, or nailagay niya na po yung given natin dito, ipag-divide niyo naman po siya. So, 120 divided by 379.47. So, bawal po yun magkabaliktad. And then, ang atin pong naging total is 0.32. Ayan po.